Huwag na ho kayong sumama sa labas, Ate Lucia. Sandali lang naman ho ako at tatapalan ko lang yung mga butas ng bubong dahil masyado nang bumibilis ang tagas dito sa loob ng kubo. Mukhang magtatagal pang ulan. Kung hindi ko pa ito maaayos ngayon ay baka bahain na tayo sa loob. Nako, Elias, iho. Ipagpabukas mo na lang at masyado nang delikado dyan sa labas. Panginoon, kayo na po sanang bahala sa amin. Huwag niyo po kaming hayaang mapahamak at ilayo niyo po kami sa mga nilalang na... sino yun? Diyos ko! Elias! May tao sa labas! Tulong! May tao ba dyan? Pakiusap! Tulungan niyo ako! Oh, Diyos ko! 10 oras na ng gabi. Sino naman kaya yung magtatangkang mga tok ng ganitong oras? Iho, mag-iingat ka! Dito na lang po kayo, Ate Lucia. Ako na po bahalang tumingin. Sino ka? Kahit ngayong gabi lang, pwede po ba ako makituloy dito sa kubo niyo? Magbabayad ako kahit magkano. Patuloyin niyo lang po ako. Hindi lahat ng humihingi ng tulong ay dapat tulungan. At hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. Hindi dahil maganda ang isang tao ang ibig sabihin nun ay mabuti na rin ang kanyang puso. Pero paano kung isang gabi may biglang kumatok sa pintuan ng bahay ninyo? Basang-basa, nanginginig at humihingi ng tulong. Pagbubuksan mo ba o magbibingi-bingihan ka na lang? Bago ko po simulan ang kwentong ito, ngayon pa lamang ay sasabihin ko na, dito lang po sa kwentong takip silim lang ako nagpadala ng aking sulat. Kaya kung sakali mang mapili ito at marinig ninyo ang kwento ko sa ibang channel, mangyari lamang po na pakireport na lang dahil malinaw na ninakaw ito. Yun lamang po at maraming salamat. Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter, at sa inyo na rin mga tagapakinig. Ako po si Val, 29 years old at tubong Pangasinan. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong channel, lalo na tuwing gabi bago ako matulog. Kaya sobrang saya ko po na sa wakas makakapag-share na rin ako ng sarili kong kwento dito sa Kwentong Takip Silim. Ang kwentong ito ay sariling karanasan ng lolo ko na tawagin na lang natin sa pangalang Elias. Pinakapaborito kong kwento ang love story ng lolo at lola ko. Lumaki akong pinakikinggan yun dahil paulit-ulit na kinikwento sa akin yun ng aking lolo Elias kung gaano raw niya kamahal ang lola ko. Kaya laking gulat ko nang minsan aminin niya na bago ang lola ko, may nauna pa pala siyang babaeng minahal. Isang babaeng hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin sa kanya ng takot at kirot sa puso niya. Dahil hindi raw kasi yun basta isang simpleng babae lang, kundi isang mayamang nilalang na minsang kumatok sa pintuan ng kanyang kubo para makituloy at magtago. Magandang umaga sa iyo, Iha. Kumusta na ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka pa bang iba sa katawan mo bukod sa mga galos na nasa kamay at braso mo? Nako, takot na takot ako kagabi. Mabuti na lang talaga't kasama ko ang pamangkin ko rito sa kubo. Dahil kung hindi ay hindi ko alam ang gagawin ko dahil sa sobrang nervyos ko. Teka, ano nga ba talagang nangyari sa'yo kagabi, Iha? Basang-basa ka at halatang takot na takot. Magandang umaga din ho sa inyo. Pasensya na po kung naistorbo ko po kayo kagabi. Wala na po kasi akong ibang mapupuntahan pa. Pauwi na po ako ng galing trabaho nang bigla na lang po may humabol sa akin at gusto akong gawa ng masama. Kaya dito po ako napadpad sa kubo nyo. Ang mga galos ko po, nakuha ko habang tumatakas. Marami pong salamat sa pagpapatuloy nyo sa akin. Kahit hindi nyo naman po ako kilala. Ganun ba? Naku, mabuti na lang pala at nakatakas ka. Marami na talagang masasamang tao sa panahon natin ngayon. Kaya sa susunod ay magdoble ingat ka na. At saka huwag mo nang isipin yun, Iha. Ang importante, ligtas ka na. Teka, ano nga bang pangalan mo? Kanina pa tayo nag-uusap. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Veronica na lang po. Kayo po. Ate Lucia na lang, Iha. Ay, siya nga pala. Bigla akong naalala. Kung gusto mo
i-report natin ang nangyari sa'yo kagabi. May kaibigang pulis ang pamangkin ko at alam kong matutulungan kanila. Pulis po? Yung lalaki po kagabi, siya po bang tinutukoy niyo, Auntie Lucia? Hindi, iha. Si Elias yon ang pamangkin ko. Yung kaibigan niya ang tinutukoy kong pulis. Ganun po ba? Ayoko na rin po sana makaabala pa. Ako na lang po ang pupunta sa presinto. Ituro niya lang po sa akin kung saan. Sapat na po na pinatuloy niyo ako kagabi sa kubo niyo. Pero kung pwede lang po sana makiusap, pwede po ba akong manatili muna dito pansamantala habang nagpapagaling pa po ako? Magbabayad po ako kahit magkano. Ano ka ba naman, Veronica? Ayos lang yon, iha. Hindi naman kami nagpapabayad. Pasay nga ako na magkakaroon na ng ibang tao dito sa kubo namin ng pamangkin ko. Nako, magkakasundo kayo nun. At saka, wala pa yung asawa. Auntie Lucia! Ay, Sos Mariosep kang bata ka. Ay, kanina ka pa ba nandyan? Sapat na ho, para marinig ang huling sinabi niyo sa pasyente ninyo. Nakapagluto na po ako ng almusal. Kumain na po tayo at may trabaho pa po ako sa rancho ni Don Felipe. Ay, nako, Elias. Bawasan mo nga yung kasungitan mo, iho. Abay, hindi ka na bumabata. Paano ka makakahanap ng babaeng aasawahin mo niyan? Ito si Veronica. Auntie Lucia, alam mo namang wala pa sa isip kong bagay na yan. Dahil may mas mahalaga pa akong kailangan gawin at dapat unahin. Oh, siya. Halika na nga, Veronica, at kumain na tayo. Ganyan kasi ang batang yan. Kapag nakakita ng maganda, nagsusungit na lang bigla. Auntie Lucia! Itong batang to, hindi na mabiro. Oo na, tatahimik na ako. Tandang-tanda ko pa, Sir Jupiter, kung paano ikinwento sa akin ni Lolo Elias ang unang umagang kasama nila si Veronica. Sa simpleng asaran, sa pagiging masungit niya, wala raw siyang ideya na doon na pala magsisimula ang lahat. Sa isang desisyon na magpapabago hindi lang ng buhay niya, kundi ng mga taong mahahalaga sa kanya. Hanggang kailan mo ba gagawin yan, Elias? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na gamitin na natin yung perang iniwan sa akin ng tiyo mo. Kaysa araw-araw ko nagpapakahirap at tinitiis ang ugali ng matandang doon na yon. Napag-usapan na po natin yan, Auntie. Hindi ko po gagalawin yon dahil sa inyo po ang perang yun. Gusto ko pong paghirapan ang pagbawi ng titulo ng lupa. Eto na lang po kasi ang natitirang alaala ng mga magulang ko sa akin. Ayoko lang naman kasing nakikitang nahihirapan ka, Elias. Sa akin ka na lumaki at binili ng kapatid ko bago sila mawala. Kaya masakit din sa akin na makita ka araw-araw na nahihirapan dahil parang anak na din kita. Hindi kami biniyayaan ng anak ng tiyo mo, kaya hindi mo ko masisisi kung ganito man ako makitungo sa'yo. Alam ko naman po yun, Auntie Lucia, pero huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Sige na ho, aalis ako. Mag-iingat po kayo dito. O siya, sige, baka gabihin ka pa. Hindi ka man lang ba magpapaalam kay Veronica? Auntie Lucia naman eh. Kung ano man yung binabalak ninyo ay mas mabuti pang itigil nyo na ngayon pa lang. Aba, ikaw na nga ang tinutulungan. Ikaw pa ang maraming reklamo. Hindi pa nga po natin siya lubusang kilala, Auntie. Sa tuwing inaasar raw siya ng Auntie Lucia niya ay napapailing na lang siya at agad na pinuputol ang kanilang usapan. Wala ng mga magulang ang Lolo Elias ko, Sir Jupiter. Ang tanging kapamilya na lang na meron siya ay ang Auntie Lucia niya na nagpalaki at nag-alaga sa kanya. Balo na rin ito at wala ng asawa. Nakatira sila sa isang maliit na kubo at dahil sa malaking pagkakautang ng mga magulang niya noon, napilitan silang ibigay sa pinagkakautangan ang titulo ng lupang pagmamay-ari ng pamilya nila. Kaya araw-araw tinitiis ng Lolo Elias ko ang hirap sa pagtatrabaho sa rancho at bukid para lang mabawi ang lupang yun. Ilang beses ko magsasabihin sa inyo na ayokong may nakikitang nagpapahinga.
Hindi ko kailangan nagtamad dito. Kung ayaw niyong sumunod sa patakaran ko, ay mas mabuti pang lumayas na kayo ngayon din mismo. Tignan ko lang kung sino ang mga dilat ang mga mata na mamamatay dahil sa gutom. Binabayaran ko kayo para kumilos at hindi ang magpahinga. Don Felipe, ginagawa naman po namin na maayos sa mga trabaho namin dito sa rancho. Pero masyado na ho kayong malupit sa mga trabahador ninyo. Hindi po kami robot para hindi makaramdam ng pagod. Tinitiis namin ang gutom para sa mga pamilya namin. Pero kayo, wala kayong puso, Don Felipe. Elias, baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo. Isang sabi ko lang ay kaya ko kayong paalisin sa kubong yon. Pinapaalala ko lang na nasa akin ang titulo ng lupa nyo. Kung hindi lang nakiusap sa akin si Lucia, ay matagal ko na kayong pinalayas doon. Hindi po ako nakakalimot, Don Felipe. Ang sa akin lang ho, ay maging patas naman sana kayo sa mga taong nagpapakahirap magtrabaho sa inyo. Ha? At sino ka para pagsabihan ako ng mga dapat at hindi dapat gawin, ha? Tandaan mo, Elias, ako ang bumubuhay sa inyo. Kung wala ako, ay wala rin kayong lahat dito. Hala, sige, magtrabaho na kayo. Kung ayaw yung tanggalin ko kayong lahat sa trabaho. Darating din ang araw mo, Don Felipe. Sa rancho ni Don Felipe, walang oras para mapagod, walang karapatang magpahinga. Ang bawat patakraw ng pawis ng mga tao rito ay katumbas ng buhay nila dahil kapag nawalan ka ng trabaho, tiyak ang gutom ng pamilya mo. Isa si Lolo Elias sa mga trabahador ni Don Felipe, Sir Jupiter. Ang sabi niya sa akin, si Don Felipe raw ang halos nagmamay-ari ng lahat ng malalaking lupain sa lugar nila noon. Kaya naman halos lahat ng mga tao roon ay sa kanya nagtatrabaho at umaasa. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang ibang mapagpipilian. Dahil simula pagkabata hanggang pagtanda, yun lang ang alam nilang hanap buhay. Kaya napipilitan silang lunukin ang bawat pasakit at pang-iinsulto ng matandang Don sa kanila. Lalo na ang Lolo Elias ko. Pagka-uwi galing trabaho, hindi raw maintindihan ni Lolo Elias kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kakaibang ginhawa nang madatnan niya sa kubo si Veronica. Tinuturuan ito ng kanyang Auntie Lucia sa mga gawaing bahay. Sa mga sandaling yon, Sir Jupiter, nakalimutan raw ni Lolo Elias ang nararamdamang pagod at galit sa maghapong pagtatrabaho. At bigla naisip raw niya ang kanyang kinabukasan na kasama si Veronica. Alam ng Lolo Elias ko na masyado pang mabilis dahil isang gabi pa lamang niyang nakakasama ang babaeng nakituloy sa kubo nila. Pero maski siya, hindi niya raw maintindihan ang sarili niya kung bakit ganun na lamang ang naramdaman niya na parabang may binubuhay si Veronica na kung ano sa puso niya. Bakit nasa labas ka pa? At bakit ikaw ang naghuhugas ng mga platong yan? Ay, yes, ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Pasensya na. Pinakialaman ko na. Wala kasi ako magawa kanina sa bahay. Kaya, tinuruan ako ni Auntie Lucia kung paano gawin ito. Hindi ba dapat ay nagpapahinga ka lang? Hindi pa magaling ang mga sugat mo. Kaya huwag ka muna magpakapagod. Tingnan mo at dinagdagan mo pa. Nagkasugat na rin tuloy pati ang mga daliri mo. Hindi siguro ako hanggang sa sabon na ginamit kong panghugas ng plato. At saka nakakaya naman kasi sa inyo, Elias, kung wala akong gagawin at tutungangan na lang dito. Ayaw naman kasing tanggapin ni Auntie Lucia yung perang binibigay ko sa kanya. Kaya bilang kapalit ng pagtira ko rito sa inyo, ay tutulong nila ako sa mga gawaing bahay. Mahirap lang kami, Veronica. At hindi namin kayang manlamang ng tao. Bukas sa loob namin ang pagtulong sa'yo na walang anumang hinihinging kapalit. Lumalamig na. Halika na at tulungan na kitang magbuhat dyan. Salamat, Elias. Nakaka-istorbo ba ako? Babalik na lang pala ako bukas, Elias. Mukhang busy ka pa ngayon. Marco, ikaw pala. Veronica, pumasok ka na sa loob. Ako na bahala rito. Sige. Maiwan ko na muna kayo. Ang lamig mo naman sa akin, pre. Pero doon sa babae, may pangiti-ngiti ka pa dyan. Hindi mo man lang ako pinakilala. Tigilan mo ako, Marco. Gabi na. Anong sadya mo rito? Eto na nga sungit, ha? Hindi na mabiro. Sinong babaeng yun, Elias? Pasyente ni Auntie Lucia, si Veronica.
Dito muna siya sa amin pansamantalang nakatira habang nagpapagaling. Tinulungan namin siya nung isang gabi dahil may humahabol raw sa kanya at gusto siyang gawa ng masama. Na-report nyo na ba? Kung gusto mo, Elias, ako nang bahalang mag-asikaso nun. Sige, salamat Marco. Ano nga ulit ang pinunta mo rito? Marami kaming natatanggap na report tungkol sa mga nawawala at bigla na lang namamatay ng mga hayop sa presinto ngayon. Hindi ordinaryong pagkamatay, Elias. Parang sinadya. Lahat kasi ng hayop na natatagpuan namin ay iwakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. Ang mas nakapagtataka pa, pare-pareho silang mukhang natuyuan ng dugo. Pero sa lugar ng pinangyarihan, may mga bakas pa rin ng dugo ang naiwan. Sino naman kaya ang walang pusong gagawa nun? Sa ngayon wala pa kaming lead kung sino o kung anong gumawa nito. Gusto ko lang kayong balaan, Elias. May mga natanggap din na kasi kaming report mula sa bayan. Bukod sa mga kalapit barangay, maaaring nandito sa lugar natin ang salarin. Mag-iingat kayo na Auntie Lucia dito, lalo na may mga alaga pa naman kayo sa likod ng kubo. At isa pa, Elias, malapit lang kayo sa gubat. Mas madali ang pagtatago at pagtakas. Salamat sa impormasyon, Marco. Huwag kang mag-alala. Sasabihan ko din si Auntie Lucia ng tungkol dito. O sige, mawala na ako. Babalik na lang ulit ako para balitaan ka. At Elias, yung babaeng kasama nyo, mukhang kanina pa lihim na nakikinig sa pinag-uusapan natin. Mag-ingat kayo ni Auntie Lucia dito. Napatingin lang siguro. Sige, ako nang bahala rito at magkita na lang tayo sa susunod. Mag-ingat ka pa uwi. At salamat ulit, Chief Marco. Siguro nga. Sige, Elias, pakisabi na lang kay Auntie Lucia na dumaan ako. Isang pulis ang kaibigan ng Lolo Elias ko, Sir Jupiter. Nakilala raw niya si Marco nung hawakan nito ang kaso ng pagkamatay ng mga magulang niya. Si Marco rin daw ang tumulong sa kanila ni Auntie Lucia nung mga panahong walang-wala sila. 2 taon ang tanda sa kanya ng kaibigan ng pulis, mabait at mapagkakatiwalaan ayon sa lolo ko. Nang gabing yun, naging mailap raw sa kanyang pagtulog. Hindi kasi mawala sa isip niya ang babalang iniwan ni Marco. At bukod doon ay ang kakaibang kilos ni Veronica na nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba at takot na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Naisip na lang noon ng Lolo Elias ko na baka dahil hindi pa niya kabisado ang ugali ng babae, kaya ganun na lamang ang nararamdaman niya. Oh, Diyos ko, Iha. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ka pa nagsusuka dyan. Kaya mo pa ba? Dalhin ka na ba namin sa klinik? Kaya ko po. Pasensya na po, Auntie Lucia. Bigla lang po talagang sumama ang tiyan ko. Anong nangyari? Auntie? Veronica? Hindi ko nga rin alam, Iho. Pare-pareho lang naman ang kinain natin kaninang hapunan. Hindi ka ba sanay sa isda at gulay, Iha? Kung yun ang dahilan, pasensya ka na dahil yun kasing madalas naming kainin dito. Ano bang mga pagkain ang nakasanayan mo para sa susunod ipabili na lang natin kay Elias kapag nagpunta siya sa bayan? Sariwa. Gusto ko ng sariwang laman. At dugo. Ano yon, Iha? Hindi ka masyadong marinig. Pasensya ka na at may kahinaan na rin kasi ang pandinig ko. Kahit ano naman po, kinakain ko. Natsyempohan na po siguro kanina. Pero ngayon, medyo maayos naman po ang pakiramdam ko, Auntie. Sigurado ka bang wala nang ibang masakit sa'yo? Wala na, Elias. Babalik na po ako sa kwarto, Auntie Lucia. Pasensya na po kayo at naistorbo ko po ang tulog niyo. Sige na, Iha. At magpahinga ka na. Sige ho. Ayos ka lang ba, Iho? Bakit bigla kang natigilan dyan? At bakit ganyan ka kung makatingin kay Veronica? Naku, nagugustuhan mo na siya, no? Kita ko yung pag-aalala mo sa kanya. Ng mga oras na yun, Sir Jupiter, hindi raw alam ng Lolo Elias ko kung ano ang isasagot niya sa Auntie Lucia niya. Bigla na lang kasi siyang natigilan at nahulog sa malalim na pag-iisip. Hindi kasi siya sigurado kung totoo ba ang nakita niya dahil bahagyang nakayuko ang mukha ni Veronica. Nang tanungin siya ng Auntie Lucia niya kung ano ang mga kinakain nito. Para kasing nakita niya ang pagpapalit ng kulay ng mga mata nito. Ang dating puti at itim
naging purong pula. Segundo lang daw ang tinagal, Sir Jupiter, kaya hindi raw sigurado ang lolo ko kung totoo ba ang nakita niya o namamalikmata lamang siya. Pero isang bagay daw ang malinaw. Hindi raw niya makakalimutan ang kilabot na gumapang sa buong katawan niya noong gabing iyon. Ilyas, pakilabas mo nga dito yung mga tirang kanin dyan na inilagay ko sa palanggana. Ipinatong ko sa mesa, dyan sa may kusina. Sayang naman kasi at ipapakain ko dito sa mga alaga nating baboy. Kanina pa nagsisiiyakan ang mga to at mukhang gutom na. Na pelada. Eto na po, Andy. Nag-usap na po ba kayo ng bayan ng baboy? Oh, hiho. Bukas raw ay kukuhanin ang mga ito. Mas maganda na yun dahil may pandagdag tayo sa panggastos natin dito sa bahay. Pwede noon po ako tumulong sa panggastos dito sa bahay, Auntie Lucia. Ay, nako, ikaw talagang bata. Ha, oo. Hindi ba nag-usap na tayo? Hindi mo naman kailangang bayaran ang pagtira mo dito. Tama si Auntie Lucia, Veronica. At saka may trabaho naman ako. Kaya ko kayong pakainin ni Auntie. Naku, para talaga kayong ano man po ang sasabihin ninyo, Auntie, huwag na po ninyong ituloy. Aalis na po ako at baka magamot na naman si Don Felipe. Pahihirap talaga sa buhay ang matandang doon na yun. Ang sabi ko naman kasi sa iyo, Elias, ay gamitin na natin yung pera. Sino po si Don Felipe, Auntie Lucia? Yung matandang mayaman na nakatira dyan sa malaking bahay. Masamang ugali at mukhang pera ang matandang yun. Ganin po ba? May utang po ba kayo sa kanya, Auntie? Ha? Oo, iha. Alis na po ako, Auntie. Amaya na tayo mag-usap ulit. Veronica, may gusto ka bang ipabili? Hindi na, Elias. Huwag ka na mag-abala pa. Makakakain naman ako mamaya. Mag-iigat ka, iho. Kunin mo na lamang sa mesa yung pagkain na binadot ni Veronica para sa tanghalian mo. At sige po. Ayos ako, Auntie. Veronica. Sa mga oras na yun, Sir Jupiter, hindi pa alam ng Lolo Elias ko na ang pag-alis din yun papunta sa rancho ay simula na pala ng mas mabigat na pagsubok sa buhay nila. Bago sa tuluyang umalis, sinulyapan niya pang muli ang Auntie Lucia niya na nagpapakain ng mga alaga nitong baboy. Hindi rin niya maintindihan ko bakit bigla na lang siyang kinabahan. Pakiramdam niya, may mangyayari raw na hindi maganda. Bilisan niyo magsikilos. Marami pa kayong gagawin.
araw ng sahod na yun, pero pasisyahan nila dahil ang iba sa inyo ay walang sasahuri. Hindi naman po ata tama yan dun, Felipe. At ano naman sa tingin mo ang tama, Hi Elias? Mga trabahador ko lang kayo. Mga palamunin dito sa lupa ko at wala kayo karapatan magsalita. Dahil boses ko ang batas dito. Yan ang tatandaan mo. Don Felipe, bawat 5 na kinikita ninyo ay pinaghihirapan namin. Kung wala kami ng mga trabahador ninyo, wala rin na bukid at rancho na ipinagmamalaki ninyo, o banta, sumasagot ka pa. Kumusta ba? Bayaran mo lahat ang utang ng mga magulang mo sa akin. Kung ayaw mo palasing ko kayo nagtuluyan sa lupa yo, magkano ba ang utang nila iya sa inyo? Noong araw na yun, Sir Jupiter, nakasagutan na naman ang Lolo Elias ko at si Don Felipe. Sanay na raw siya sa panapi ng matandang Don pero hindi na kayang makita na pati ang ibang trabador ay pinagmamalupitan nito. At habang nagsasagutan sila ay laking gulat yun ang bigla na lamang may sumabat sa kanilang usapan ng matandang si Don Felipe. Si Veronica. Halos hindi raw ni makilala ang babae sa anyo nito. Nakasuot ito ng eleganteng punang bestida na lalong nagpatingkad ng maputi nitong balak. Maayos ang mahaba talon-alon nitong buhok at sa bawat galaw na sumasabay din daw sa ihip ng hangin ang suot nitong dami. Sa isip ng Lolo Elias ko parang hindi raw yun yung babaeng minsan kumatok sa kubo nila. At sino ka naman? Sa tingin mo ba ay kaya mong bayaran ang pagkakautang ng pamilya ng lalaking yan sa akin? Ha? Hindi mo na kailangan pong malaman kung sino ako. Ang tanong kong sagutin mo, Veronica, ano bang ginagawa mo rito? Halika na, umuwi na tayo. Hindi mo kilala matanda niyan. Masahol pa siya sa hayop? Ayokong pati ikaw ay mapahamak at mapag-initan niya. Magtiwala ka lang, Elias. Akong bahala. Bayaran niyo ako ng 5 milyon. Kapalit ng titulong ito. Ano? O gagawa niyo ba? Ayan. Sobra-sobra ba ang pera na sa loob ng bag na yan para matahimik ka? Wag na wag mo na ulit guguluhin ang pamilya nila, Elias. Kung ganyan pa sana noon, hindi siya ay nagkasundo tayo. Ngayon ay patas na tayo, Elias. Pinabalik ko na ang titulo ng lupa niya. Huwag ka nala pagpamuli sa lupain ko. Halika na, yes. Saan galing ang pera yun, Veronica? Hindi ka dapat nakialam dahil problema ko yun. At paano mo nalaman na doon ako nagtatrabaho? Yes, gusto ko na makatulong sa iyo at kay Auntie Lucia. Hindi mo na kaya makita ang nahihirapan. Hindi mo dapat ginawa yun. Napalapit na kayo sa akin, Elias. Pasensya na. Pinilit ko si Auntie na sabihin ko nasaan ka. Tsaka pera ko naman ang ginamit ko. Kaya huwag mong isipin na may utang ka sa akin. Hindi ko naman kayo sisingilin, hindi Veronica. Ibabalik ko ang pera mo. Babayaran kita. Hindi ko kailangan ng pera mo, Elias. Kung pera lang din pag-uusapan, marami ako niyan. Ang gusto ko lang naman, kaya makatulong ako sa inyo. Mahirap mang intindihin yun. Huwag mong ipamukha sa akin ang yaman mo, Veronica. Hindi ko kailangan yan. Kapag sinabi kong babayaran kita, babayaran kita. Ang dami mo namang sinasabi. Ayan, edito mahimik ka. Halika na ha, umuwi na tayo, Elias. Kanina pa naghihintay si Auntie Lucia sa atin. Sa unang pagkakataon, Sir Jupiter hindi raw alam ng Lolo Elias ko kung ano ang isasagot. Bigla na lang raw pasisyan. Napipik ng halikan siya ni Veronica sa labi, kaya hinayaan na lang daw na itong hilahin sa pauwi sa kubo. Aaminin niya, nakaramdam raw siya ng tuwa na mga sandaling yun. Nakaramdam raw siya ng init sa puso niya na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pero panandalian lang pala ang tuwan yun dahil habang papalapit sila sa kubo ay isang nakakabinging sigaw ang bigla nilang narinig. Hindi ako pwede magkamali. Boses si Auntie Lucia yun. Siya na. Maayos pa naman siya na iwanan ko siya sa kubo. Pero hindi ang mamalaga niya. May sinabi ka ba? Ang sabi ko ay bilisan na natin. Baka kung ano na nangyari kay Auntie. Artist ko. Mag-alaga ako. Ito mo daw.
mga kapitbahay. Tumanaw. Ate, ano nangyari? Magsisinurag sana ako ng mga sinampay. Dahil nakalimutan ko kasi kanina. Nakakapulog na rin ako noon dahil uminom ako ng tiyaan at tinimpla ni Veronica bago siya umalis. Dahil bigla kasing sumakit ang gulo ko. Pagkising ko ganito na. Uy, Diyos ko, Elias. Pinatay nilang mga baboy natin. Sinong gumawa nito? Kahana, auntie. Ipinapangako ko. Pagbabayaran natin kung sino man ang may gawa nito. Si Marco, iho. Papuntel mo siya rito. Ano ang gagawin natin? Pabukas huhuli na sana ang mga baboy. May paunang bayad na sila, Elias. Nagastos ko na. Makikitawag ako. Papupuntahin ko si Marco rito. Gagawa ko ng paraan, Auntie Lucia. Huwag na po kayo magalala, Auntie Lucia. Ako nang bahalang kumausap sa kanila. Sa mga sandaling yon, Sir Jupiter, bukod sa galit at pag-aalala ay biglang nanlamig ang pakiramdam ng dulo Elias ko. May kung anong pankotraw na gumapang sa kanya, hindi dahil sa mga pinatay na hayop kundi dahil sa boses at naging reaksyon ni Veronica. Wala raw kasi san mabakas na lungkot o bulat man lang sa mukha nito, habang tahimik at diretso lang ang tingin sa mga patay na bamboy ng pedang Auntie Lucia. Gusto sanang itong lapikan at tanungin, pero dumating na noon ang kaibigan ng si Marco kasama ang iba pang pulis, at sa mga mukha ng mga kapitbahay nilang nakikiusyo sa titan-ki karawang takot sa mga mukha ng mga ito. Takot na baka sa susunod, ang mga alaga na manilang hayop ang isunod dahil yun lamang ang tanging pinagkupunan ng ikinabubuhay nila. Ikinalulungkot ito nangyari sa mga alaga ni Auntie Lucia, yes. Okay, maglala. Hindi kami titigil hanggat hindi naulam ito ba nito. At sigurado akong asa malapit lamang sa laro na yun. Di rin ako papahig na magpatuloy pa ito, Marco. Sobrang dami na nang nabibiktima. Natatakot ang mga tao dahil dito lang nakaasang buhay nila. May sasabihin ako sa iyo, Elias. Kailangan mo itong malaman dahil tungkol din ito sa mga magulang mo at sa babaeng kasama niyo. Pero hindi dito. Sa presinto na lang tayo mag-usap. Sige. Opo ka muna, Elias. May kiss ka pang hindi muna. Hindi na, Marco. Salamat na lang. Ano pa lang sasabihin mo? Sino po talaga babae yun, Elias? Sinubukan mo hanapin ang lahat ng records, barangay, spital, kahit anong pwedeng pagkunan ko ng impormasyon tungkol sa babae yon. Pero maski isa, wala akong nakita. Walang eksaktong pagkakakilanlan at hindi rin malaman kung saan ba talaga siya nanggaling. Anong ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, arang bigla na lang siyang lumitaw rito sa lugar natin. Alam ko nasabi mo na kung paano siya napadpad sa kubo niyo. Pero hindi ka ba nagtataka, Elias? Bakit sa lahat ng mga bahay na nandun ay sa kubo niyo pa siya nakituloy? Alam kong likas sa'yo at kay Auntie Lucia ang pagiging matulungin. Pero hindi lahat ng humihingi ng tulong may ligtas pagkatiwalaan, Elias. Lalo na kung wala kang ibang alam tungkol sa kanya bukod sa pangalan niya. Na hindi mo naman alam kung yun nga ba talaga. Sinasabing bang masamang tao si Veronica? Kung may balak siyang saktan kami ni Auntie, hindi ko sinasabing masama siya. Ang sinasabi ko lang ay halatang may kakaiba sa pagkatao niya. Sa kilos, sa mga tingin, kaya pinag-iingat lang kita. Kaibigan kita, Elias, at hindi na rin iba sa akin si Auntie Lucia. Ayoko mapahamo kayo dahil sa babaeng yun. Alam ko, hindi ko naman pababayaan si Auntie Lucia, Marco. Kilala na kita mula sa pagkabata pa, Elias. Alam ko kung paano ka mag-isip at alam ko rin kung ano mga gusto tayo mo. At isa na rin dun sa mga nagugustuhan mong babaeng yun. Pero ipapaalala ko lang sa'yo, huwag mo nahayaang dahil lang sa isang babae ay makalimutan mo ang dahilan kung bakit ka nandito ngayon, Elias. Hindi ko nakakalimutan yun, Marco. Alam mo, natin, kung paano pinatala mga magulang mo, Elias, kahit kailan, ay hindi ko yun nakakalimutan, Marco. At hindi ako makakapayag na hindi ko maigante ang mga magulang ko sa ginawa nilang pagpatay sa kanila. Kung buhay ang kinuha niya, buhay din ang kukunin ko. Sa ano makakasama mo ako hanggang sa dulo sa labang to, Elias. Tutulungan kita hanggang sa makuha natin ang mustisyang nararapat para sa mga magulang mo. Kahit kapalit pa nitong trabaho ko. Pamilya ko na kayo ni Auntie Lucia at hindi ko kayo pababayaan. Lalo na ngayon na mas na din sigurado na ako na iisa lang may gawa ng lahat nito sa mga nawawala at pinapatay na hayop. Dahil ganito rin ang ginawa niya sa mga magulang mo, Elias. Magbabayad siya
Isinusumpa ko. Nang mga sandaling yon, Sir Jupiter, tuluyan ang nabalot ng galit ang puso ng Lolo Elias ko. Galit na matagalan niyang kinikinkim mula pa noong gabing kinipil ang buhay ng mga magulang niya. Isinumpa niya na hindi siya titigil na mahanap ang salarin at pagbabayaran ito sa mga ginawa niya. Pero sa kabila noon, may isang nagnanalang Veronica ang unti-unti na nakatapasok sa puso ng Lolo Elias ko. Sino yan? Sinabing sino yan? Kapag hindi ka lumabas dyan sa pinagtataguan mo, ay hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Elias, Veronica, anong ginagawa mo dito? Alas 3 na ng madaling araw. Bakit nasa labas ka pa? Ano yan nasa sabit mo? Dugo ba yan, Veronica? Tsaka bakit tingiling itsura mo? Nangyayari ba kanina habang mula ako? Sa Santa Lucia nasaan? Ihinintay kita. At habang naghihintay ako sa'yo, ay may kinausap akong tao. Isa sa mga tauhan ko. Dinedhay niya ako ng pera dito. Hindi ba't ang sabi na ako nung bahala dun sa nagastos na pera ni Santa Lucia? Tsaka, eto mga nasa damit ko. Nakuha ko kanina naginis kami sa likod ng kubo. Ang sabi kasi ng mga polis pwede na raw linisan total tapos na yung investigation nila. Si Santa Lucia naman, kanina pa natutulog. Pinauna ko na magpahinga. Ang sabi kasi niya hintayin ka rin daw niya. Pero ang sabi ko ay ako nila ang bahala maghintay sa'yo. Sino ka ba talaga, Veronica? Anong ibig mo sabihin na sino ako, Elias? Bakit ka nandito? Yung mga parent tinutulong mo sa amin, saan ang galing ang mga yun? Hindi nga namin alam kung taga saan ka nabang talaga. Pinagdududahan mo ba ako, Elias? Kung ang pinaproblema mo yung pera, huwag ka makalala. Dahil hindi yung galing sa nakaw, Elias. Sariling pera ko yon at wala akong gagawin na masama sa inyo ni Auntie Lucia. Sa tono ng pananalita mo, parang inaakusahan mo ko na may balak akong gawin sa inyo. Sige, sasabihin ko na sa iyong totoo. Napadpad ako dito sa lugar niyo dahil tumakas ako. Tinakasan ko yung lalaking balak at pakasal sa akin ng mga magulang ko. Payaman di siya tayo, Pero Elias, ayoko sa kanya. Hindi ko siya mahal. Kaya nandito ko sa kubo ni Auntie Lucia para magtago. Ayoko makita niya ako. Ayoko na bumalik doon. Bakit sa lugar na ito, Veronica? Kaya bakit hindi ka na bumalik doon? Matututunan mo ding mahalin kung sino man yung lalaking tinutukoy mo. Ayoko. Ayoko na bumalik doon, Elias. Gusto ko dito sa inyo natin, Lucia. Wala akong pakailam kahit magkanda pa sa mga kamay ko sa pagluluto, kahit masugatan ng mga kamay ko sa panihiwa at magmakmakamay ito sa kapalaba at kakahugas ng plato. Mr. Tito Lobo sa iyo, hindi habang buhay. Kaya ka naming itago rito, Veronica. Kaya mas mabuti pang bumalik ka na lang sa inyo. Yes, samahan. Pag-iusap, huwag mo naman ako pababalikin doon. Lalo pang may pagtingin ako sa iyo. Pumasok ka na sa loob. Matulog ka na, Veronica. At sa ibang araw na tayo mag-usap. Yes. Natameme na lang ang Lolo Elias ko ng mga oras na yon sa Jupiter. Hindi niya raw kasi napaghandaan ang pag-amin sa kanya ni Veronica. Aminin niya nakaramdam siya ng saya ng marinig yun pero agad din sa nag-alanan na maisip niyang sobrang layo ng agwat ng mundo lang dalawa. Mayaman si Veronica at mahirap lang siya. Wala siyang kahit ano na may pagmamalaki rito. Kaya kahit may naparamdaman na rin sa para sa babae, hindi niya yun masabi rito. Bukod sa paghanga, may isa pang gumusbong sa dibdib ng Lolo Elias ko. Yun ay tapot at pagdududa kay Veronica. Hindi na raw kasi nawala sa isip ni Lolo Elias ang manamantsa ng dugo sa damit ni Veronica. Pinalampas niya ang paliwanag nito. Pinili niyang maniwala pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na niya babantayan ng bawat kilos nito. Hanggang sa muling sumikat ang araw at isa na namang pangyayari ang bumulabog sa tahimik nilang lugar. Dako, iha, hindi mo rasada ginawa yun. May pera naman kami ni Elias.
Yung iniwal sa akin ang tsuhin niya, pwede namin gamitin yan pambaya doon sa mga taong kukuha sana ng mga alaga kong baboy. Pero matatagalan pa po auntie ko yung pera na yun ang gagamitin niyo. Kailangan niyo pang maghintay bago mailabas sa mga yun sa bangko. Sa asta po ng mga tao kanina na pumunta rito, mukhang hindi na sila makakapaghintay pa. Lalo na pagkatapos na nangyari sa mga baboy. Hay, kung hindi lang sana namatay ang mga baboy ko, hindi sana hahantong sa ganito. Salamat, Veronica. Babayaran na lang kita. Magpapasama ako kay Elias mamaya sa bayan para kunin yung pera namin. Naku, auntie, wag na po. Tsaka maya-maya po, may darating na mga tao dito para sa mga bagong kagamitan natin dito sa kubo. Marami-rami na rin po kasi ako nababasag na baso at plato, kaya kailangan na talagang palitan. Nagpabilihan po ako ng bagong mesa, mga upuan, kutsyon, sofa, pati mga appliances sa kusina. Ano sabi mo? Ay naku, Veronica, hindi mo na sana ginawa yan. Ayos pa naman ang mga gamit dito. Napapakinabagan pa. Masyado ka nang napapagastos, iha. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito? Auntie Lucia, pagbigyan niyo na po ako. Masaya po ako sa ginagawa ko ito. At isa pa, pamilya na po ang turing ko sa inyo dalawa ni Elias. Simula po nang pinatuloy niyo ako dito sa napakabuti mong bata, Veronica. Alam ko kahit mawala man ako sa mundong ito, ay may maiiwan kay Elias. Ayan ka na naman, auntie. Ano bang sinasabi mo? At ikaw, hindi ba't napag-usapan na natin do? Huwag mo kami sanayin sa ganito, Veronica. Ikaw talagang bata ka. Huwag mo namang pagsabihan si Veronica. Gusto lang naman niyang tumulong. Ay naman, Elias. Ewan ko sa inyo. Mga babae nga naman, ang hirap ninyong intindihin. Lahat ng gamit sa kubo ay napalitan ng bago sa Jupiter. Tandang-tanda pa ng Lolo Elias ko kung paano nakiusyoso ang mga tao sa dami ng kadamitang dinatid sa kanila nung araw na yon. Halos hindi na naro magkasya ang mga ito sa maliit nilang kubo. Hindi na rin sila nagubos ng pagkain sa dami ng stock nila sa bahay. At ang lahat ng yon ay galing kay Veronica. Daig pangaraw nila ang nanaro sa loto sa biglang pagbabagong yun na nangyari sa buhay nila. Pero ang sayang yon na hindi nagtagal dahil isang sigaw ang muling bumasag sa katahimikan na umagan yun, isang sigaw na nagpakigil sa kanilang mga ginagawa. Akala nila'y puro saya nila ng kasunod pero pasabay pala noon ay ang panibagong lungkot at panamba na naman ng kanilang kahaharapin. Oh, Diyos ko, si Lourdes yun na. Kapitbahay natin, Elias. Ano po ay nangyari kay Aling Lourdes, auntie? Magmadali ka, iho. Puntahan natin. Baka po ano nang nangyari sa kanya. Sige ho, alina kayo, auntie. Ikaw, Veronica, sasama ka ba? Hindi na. Alam ko na kung nangyari. Mas mabuti nga kung dito ka na lang. Sigurado ako maraming tao ron. Baka may makakilala pa sa'yo. Oo. Dito nila ako. Napagod din ako sa pag-ayos sa mga gamit kanina. Tsaka biglang sumama ang pakiramdam ko pang gabi. Magpapahinga lang ako saglit bago ako magluto ng kakainin natin mamaya ang tanghalian. Sige, mauna na kami. Pero kung hindi mo talaga kaya, ako nilang gagawa nun. Magpahinga ka na lang muna dito. Sige. Hindi raw mapakalimutan ng Lolo Elias ko ang tinging ibinigay sa panay ni Veronica sa Jupiter. Sobrang lamig. Walang kabuhay-buhay. Inisip na lang niya na baka pagod lang talagang babae. Kaya ganun na lang ang naging kilos nito. Gusto man raw niyan kumprontahin ito ay nagmamadali na silang umalis na kanan kay Lucia naman na oras na yon para puntahan ang nagsisigaw lang kapitbahay na si Aling Lourdes. At habang papunta na sila ni Auntie Lucia sa kanilang kapitbahay, tanaw na nila mula sa malayo ang maraming tao. May mga pulis na rin at isa na raw ng kaibigan niyang si Marco. Lalong lumakas ang bulungan sa paligid. Ramdam na ramdam ng lolo ko ang panamba ng mga tao na mga oras na yon. Ang iyak at sigaw ni Aling Lourdes ang bumumad sa kanila, kasabay ng mabahong amoy na naaagnas na laman ng mga patay nitong kambing. Katulad ng nangyari kay Auntie Lucia, may manabayar na rin saan ang manalagan yun at may paunang bayad na rin pero nauwi lang ang lahat sa wala dahil sa hindi mahuli-huling salarin
at siyang pumapatay sa mga walang kalaban-laban mga hayop sa baryo nila. Napakawalang hiya na gumawa nito. Masahol pa sa hayo. Andy, mas mabuti pong umuwi muna kayo. Baka makasama sa kalusugan yung amoy. Masyado ng masangsang. Sa dalilang iho. Dito muna ako. Kawawa naman si Lourdes at ang asawa niya. May sakit pa naman ang mister niya. At ang perang mapagbebentahan sana ng mga kambing ay siyang gagamitin nila para sa pampagamot rito. Yes, ang Divisia. At ako iho. Ano barita? Kailan ba matitigil ang mga kagunuhan ito? Marami ang natatakot dito sa lugar natin, Marco. Hindi pa ba nahugulan walang hiyang pumatay sa mga alaga naming hayop? May lead na ba kayo, Marco? Hindi na biro mo nangyayari. Kailangan na mahuli ang salarin. Patuloy pa rin pong investigasyon, Auntie Lucia. Yes, pero sa gayon, mas nabuti po muna umuwi na muna kayo, Auntie. Babalitan ko na lang po kayo. Okay mo gala, mauhuli namin ang may gawa rito. Sige, Marco. Ihatig ko muna si Auntie sa kubo. Sige, may pag-uusapan din tayo mamaya, Elias. Susunod na lang sa inyo pagkatapos ang trabaho ko rito. Sige, hihintayin na lang kita sa kubo. Ayon sa Lolo Elias ko, Sir Jupiter, hindi pa doon natatapos sa mga kakaibang pangyayari. Umaraw na yon, abidring sumunod sa kanila ang kanyang kaibigan na si Marco. Sinundo siya nito at dinala sa presinto. Hindi ron niya dat naintindihan kung bakit kailangan pa nilang umalis ng kubo. Tinanampanan niya kung bakit hindi na lamang sila doon mag-usap. Karong sabot ang kaibigan ay delikado raw. May manapeng raw na hindi dapat makarinig ng kanilang pag-uusapan. Napansin din ng Lolo Elias kung paano tumingin si Marco kay Veronica. May pagalinlangan, may babala sa mga mata nito. Pero hindi na rin daw ito masisisi dahil mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, si Marco na raw tumayong kuya at tagapagtanggol nila, ang kanyang Auntie Lucia. Paggaraping nila sa opisina, pareho raw silang walang imik noon at nagpapakiramdaman lan, hanggang sa kuluyan na nang basagin ang kaibigan ng si Marco ang katahimikan at sa presinto, doon narinig ni Lolo Elias ang baritang halos hindi raw niya kayang paniwalaan. Hindi na magpapalikwilikwil pa, Elias. Nagsalita ng lalaki na huli namin kahapon na may kinalaman sa pagpatay sa mga hayop. Umamin siyang kinutusan siyang painumin muna nung napalalasong gamot ang mga hayop bago dito katayin at kunin ang mga labang loob ng mga ito. Nasa nang walang yan, Marco, at sino nag-utos sa kanya para gawin yon? Nasa interrogation room pa hanggang ngayon. At ang itinuturo niyang mastermind ay si Don Felipe. Anong sabi mo? Si Don Felipe? Ha! Napakawalang puso talaga ng matandaan yun. Hindi ko labos maisip na umabot na siya sa mga ganyang gawain. Pero bakit nga ba niya ginagawa yan, Marco? Ginagawa raw niyan para mapilitan magtrabaho sa kanyang rancho ang mga tao dahil wala na silang mapupukunan para ikabubuhay nila. Wala na kasing gusto magtrabaho sa kanya dahil hindi na kinakaya ng mga tao ang kalupitan ni Don Felipe. Kaya ang ibang mga taga rito sa atin ay natuto mag-alaga nila ng hayop kaysa mamasukan kay Don Felipe. Pero dahil silang yari, wala na silang iba pang pagpipilian, kundi magtiis na lang at magtrabaho sa matandang doon. Napakatuso niya talaga. Pagbabayaran niyang lahat ng ginawa niyang ito, Marco. Aharapin din niyang galit ng mga tao. Pero teka, may kulang pa. Paano maipapaliwanag yung pagkatuyo ng dugo ng mahayo? Ang sabi mo, kinuhanan lang ng namang loob, pero wala sa salaysay kung paano sila naubusan ng dugo. Bawat hayop na nakita ay parang mga butot balat na lang, Marco, para silang mga piniga at binilad ng matagal sa araw para maging gano'n ang itsura nila. Tama ka, Elias. May kulang pa at yun ang dapat naming malamin. Dahil sa tingin ko, hindi lang si Don Felipe ang nasa likod ng krimeng to dahil maaaring kinasangkapal lang din siya at mas may malaki pang tao kaysa sa kanya ang may gawa ng latong to. May mga nakuha kami ebidensya at lahat lang yun ay iisa lang. May naiiwang hibla ng mahaba at itinaitin na buhok sa bawat lugar ng pagyayari. Kahit sa ibang baryo ko din ang nakuha namin. Pero sino naman ang gagawa ng Marco? At anong intensyon niya para gawin yun? Pati yung mga labang loob. Saan nila dinadala? Naniniwala ka ba sa mga aswang, Elias? Aswang baka mo? Naririnig ko na yan noon sa mga magulang ko at kay Auntie Lucia. Pero hindi ako naniniwala hanggat hindi ako mismo makakita. Ang sabi ng lolo ko nung nabubuhay pa siya, may mga aswang na nabubuhay sa dugo at laman ng tao. Meron din naman mga aswang na sa hayop lang umahasa. Pero ang mas delikado ay yung aswang na walang pinipilit.
Dahil mapatao o hayop man yan, ay hindi kaligtas sa kanila. At ang isa pang sinabi niya noon ay hindi lahat ng aswang ay pangit ang itsura. At mukhang malimaw, ang iba sa kanila ay may magagandang anyo na hindi mo pagkakamalalamangason sila. Sila raw yung mga pinakadelikado sa lahat dahil kaya nila magbalat tayo at makihalubilo sa mga normal na tao. Ang ibig mo bang sabihin na maaaring aswang ang may gawa nito? Yung nangyari sa mga magulang o Marco, kaya ba kahit ilang taon ang lumipas, ay wala pa din tayong mahanap ay posibleng isang aswang ang tumatay sa kanila? Maaaring gano'n na nangyari, yes. Pero hindi pa rin tayo sigurado sa bagay na yan. Kaya bukas ng umaga, pagka-release ng warrant of arrest, ay pupunta namin si Don Felipe sa kanyang mansyon. Huwag lang sana kami maunahan ng galit ng mga tao ngayong gabi at magbalat na sumugod sa rancho. Sasama ako, Marco. Gusto kong makita kung paano malubmok ang isang Don Felipe. Sige, pero sa isang condition ilas. Abang hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA sa nakuha naming bulk, ay gusto kong sa bahay ko na muna kang dalawa ni Auntie Lucia Tibira. Mas safe dun at mababantayan ko pa kayo ng maayos dahil nasa malapit lang kayo. Pero paano si Veronica? Hindi namin siya pwedeng ibon mag-isa sa Hugo, Marco. Paano kung mapahamak siya kung totoo man ang sinasabi mo may aswang? Paano kung tao na latakayin nila sa susunod at hindi na mga hayop? Yes. Kapag tumugma ang lahat ng hinala ko at ang mga ebidensyang nakalat ko, ay ako na mismong papatay sa aswang na yon. Kahit ano pang anyo nito, mas kanyang tao pa ito ay mapapatay ko siya. Ang biling ko lang sa iyo, Yas. Huwag kang masyado magpabulag sa nararamdaman mo dahil hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Kita ba ito? Of ba? Noong mga oras na yun, Sir Jupiter, binundol raw ng matinding kaba at takot ang puso ng Lolo Elias ko. Panamba para sa kaligtasan ng pamilya niya at takot dahil sa isang kutub na nararamdaman niya na sa kabila ng lahat ng baliwanag ni Marco, may isang mukha raw na pilit pumapasok sa isip ng Lolo Elias ko. Isang mukhang pilit niyan itinataboy. At mamadaling umuwi ang Lolo Elias ko po noon galing presinto. Halos hindi na raw niya makita ang mga nadadaanan niya sa paligid sa sobrang bilis ng pagpapaandar niya sa motor na hingiramlan niya sa kaibigan. Ang tanging nasa isip niya kasi naman oras na yun ay makarating agad sa kubo at maibalita kay Auntie Lucia ang lahat na natuklasan nila ni Marco at kung gaano kalaki ang panganib na nakaamba sa kanila. Pero huli na siya dahil pagdating niya sa kubo ay ang ingay sigawan ng mga ranpitipon na tawang sumalubong sa Lolo Elias ko. Auntie Lucia, nasan ka? Nandito ako sa may kusina, Elias. Diyos ko, iho. Mabuti na dumating ka na. Kanina pa ako nakasilip dito sa may bintana para tingnan ang sitwasyon din sa labas. Simula kasi kaninang hinatid mo ko rito sa kubo, hindi na natigil ang kaguluhan dyan kila Lourdes. Ano bang nangyayari sa labas, Auntie? Hindi ba dapat wala rin ibang tao dapat ang nandyan? Maliban kila Aling Lourdes at mga naiwang pulis para mag-imbestiga kung kumalat na iho. Nalaman na ng mga tao ang tungkol kay Don Felipe. Paano? Sino nagsabi sa kanila? Sasabihin ko pa na lang sana sa iyong tungkol doon. Pero nahuli na pala ako dahil alam mo na may mga pulis daw ang nakitang pabalik-balik kanina sa bansyon ni Don Felipe. Tapos may isang lalaki raw na nagsabing si Don Felipe ang may pakana sa pagpatay ng mga aladang hayop ng mga taga-baryo. Galit na galit ang mga tao, Elias. Auntie, ano balak nilang gawin? May mga din silang kahoy, mga bato, may mga sulurin, at balak nilang sugurin ang mansyon ni Don Felipe ngayong gabi. Delikadong kanilang gagawin, Auntie. May mga tauhan si Don Felipe sa mansyon na mayroong mga armasa. Baka mapahamakin sila at ang mas mahirap pa dun ay baka may mga mamatay dahil sa pagsugod na gagawin nila. Pinipigilan ko sila kanina, iho. Bumalik ako kila Lourdes. Sinabihan ko silang hintayin na lamang ng mga pulis, pero hindi na rin sila makakapaghintay pa. Sobra-sobra na raw ang galit na nararamdaman nila sa Don. Wala nang takot, Elias. Kaya wala nang makapipigil pa sa kanila. Kailangan natin umalis dito, Auntie. Saan tayo pupunta? Sa bahay ni Marco. Mas ligtas ka doon. Hindi na tayo pwedeng manatili rito sa kubo, Auntie. Ihahatid kita ron at sasama ako sa mga tao pupunta sa mansyon ni Don Felipe. Kailangan ko makasiguro na walang mapapahamak sa kanila. Elias, paano si Veronica? Nasaan si Veronica, Auntie Lucia? Hindi ko alam, iho. Pero kanina, pagbalik ko galing sa bahay ni Lourdes, nakita ko siyang may kausap na lalaki. Buhay silang nagtapalo.
Hindi ko makita kung sino yung kausap niya dahil nakatalikod dito sa akin. Nang makita ko ni Veronica, pinaalis niya na yung lalaki at kinausap niya ko na aalis din siya. Parang may importanteng aasikasuhin. Kanina pa nga ako naghihintay sa kanya rito pero hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Elias, bahay sa yun sa mga tauhan niya, auntie. Huwag mo muna masyadong isipin si Veronica. Alam kong ligtas siya at walang mangyayaring masama sa kanya. At kung sakaling bumalik siya, ay pupuntahan ko na lamang siya mamaya dito. Pero sa ngayon ay uunahin na muna kita. Halika na, Auntie Lucia. Kailangan na nating umalis at bumuda akong ihatid sa bahay ni Marco, iho. Gusto kong sumama sa papunta sa bahay na walang hiyang Don Felipe na yon. Gusto kong ipaghiganti ang mga alada kong pinapatay niya. Pero Auntie Lucia, halika na, Elias. Wala nang oras, kailangan na nating magmateri sa pagpunta roon. Ati, dito tayo. Huwag kayong nalayo sa akin. Ay, Diyos ko, Elias. Ang dami niya. Hindi na raw nagaksaya ng oras ang Lolo Elias ko sa Jupiter. Inila niya palabas ng kubong Auntie Lucia habang sa paligid nila ay ang mga taong galit na iisalan ng tinatahak na direksyon. Yun na yan papunta sa rancho at mansyon ng makandang si Don Felipe. Bit-bit nila ang mga kahoy na may apoy sa dulo at manabato na handang maningil at manakit. Pero pagdating nila roon sa alipas si Don Felipe ang madatna ng mga tao sa rancho ay ang nakakasukon amoy ang sumalubong sa kanila. Punong-puno ng mga nakatambak na hayop ang labas ng mansyon ng matandang Don. Mga nabubulok at naagnas na mga hayop na tila sinipsip hanggang matuyo ang mga dugo. Tila nabandona na ang lugar dahil pati ang mga tauang biyermas na Don Felipe ay hindi mo na makikita sa paligid. Ang kaninang galit na mga tao ay biglang napalitan ng matinding takot. Ay, Diyos ko, ano to? Hayop? Elias, ang daming patay na mga hayop. Well, yes, dahil siya, Marco, nasaan si Don Felipe? Nasa presita na. Inaresto na namin kanina. Bago pa makarating ang mga tao nito. Kung gano'n, sinong gumawa nito? Bakit hinayaan ng do na itambak lang dito ang mga patay na hayop na ito sa kanyang bakuran? Yan po masamang balita. Pero bago ko po sabihin sa inyong lahat, kailangan na po nating mulisin din dito habang abala pa mga tao sa nangyayari sa loob. May iwan ang ibang kapulisan dito para makipag-usap sa mga nagwawalang tao. Kaya bago pa nila tayo mapansin, kailangan na po natin makalis rito. Dahil masato ng delikatong sitwasyon. Sige Marco, halika na, Auntie Lucia. Tahimik at may pagiging at tanilisan ni Lolo Elias ko kasama ang kanan Auntie Lucia, kaibigang pulis na si Marco ang mansyon ni Don Felipe. Iniwan nila ang mga taong nagsisimula ng mag-amok ng gulo dahil hindi nila nakita si Don Felipe. Bago pa raw sila tuluyang makalayo ay kitang-kita pa ng Lolo Elias ko ang ginawang pag-awat ng mga pulis sa mga tao na nagsimula ng sunugin ang ibang parte ng mansyon. Dito tayo, Elias, Auntie Lucia. Nasaan tayo, Marco? Dito ang opisina mo. Opo muna tayo. Dito tayo sa interrogation room. At ang salamin na natatakpan ng kortina niyan sa kabila. Makikita si Don Felipe. Pero bago ko sa ipahausap sa inyo, ay kailangan niyo muna malaman na lumabas na ang partial results ng DNA, Elias. Ano? DNA ang sinasabi mo, iho? May nahihiwan po hipler ang mahabang itim na buhok sa bawat pinangyarihan ng krimen, Auntie Lucia. At ayon po sa resulta, ay babae po may-ari ng buhok na yun. To Diyos ko, kaninong buhok naman kaya yun? Sino nagmamay-ari ng buhok, Marco? Hindi si Don Felipe ang kalaban natin dito. Meron tong mas delikado kasi sa kanya. Isang tao na mas malapit sa inyo. Putamang sabihin na isang nilalang na pinatuloy sa hubo ng Elias. Anong ibig mong sabihin, Marco? Si Veronica, siya ang may-ari ng buhok. Siya ang nilalang na pumapatay sa mga hayop dito sa lugar natin. Elias, Auntie Lucia. Isa siyang aswang. Totoo bang sinasabi mo iyo? Diyos ko, nagpapasok kami ng aswang sa kubo namin. Hindi ako naniniwala. Imposible ang sinasabi mo, Marco. Paano magagawa ni Veronica mga bagay na yon?
Hindi siya aswang. Hindi niya magagawa ang mga bagay na binibingkan ninyo sa kanya. Elias, anak, binahon ka. Hindi kaya magsinungaling na nakuha kong resulta, Elias. Huwag kang magpakabulat sa nararamdaman mo sa babaeng yon. Sinisiraan mo lang si Veronica dahil ayaw mo siya para sa akin. Yes, gumising ka. Hindi tao babae na gustuhan mo, kundi sa limaw. Tingnan mo nangyari kay Don Felipe. Na siya. Tako niya pa. Kumakbo na kayo. Ayan na ang aswahan. Makapaging Diyos. Ano nangyayari sa kanya? Ba't parang wala na siya sa sarili niya? Tama po kaya ang Lucia. Hindi na nakayanan ng Don at tuloy ang nawala ang katiloan niya. Simula nung makuha namin siya ay kanya na mga sinasabi niya. Paulit-ulit yung binabanggit ang mga nakita niya at nangyari sa kanya. Kita-kita ko. Kabalo de lapay na maralag ako hayop sa radyo. Ang babaeng yun ay isang halimaw. Nahuli niya ako dahil nalaman ko ang sikreto niya ay binayaran niya ako ng napakalaking halaga na pera na palit ng pananahimik ko. Tinanggap ko ang pera dahil kung hindi ko gagawin yun, ay ako papatayin niya. Kawing gabi, pabalik-balik siya sa rancho para kainin ng mga langgat buhayop sa kwadra. Itatakot ako sa babaeng yun. Pinilamos niya ako ang may sala pero hindi. Wala akong kasalanan. Pahawalan niyo ko rito. Mga wala akong kasalanan. Hindi akong pumatay. Hindi ako. Veronica niyo na pumatay sa mga hayop. Ito sa lugar natin. Napaparating na siyo. Oh, Diyos ko. Elias. Hindi totoo. Parang ginanggalan ng hangin ang dibdib ng lolo Elias ko sa Jupiter. Sa unang pagkakataon sa buong buhay na wala siyang masabi. Wala siyang mahawakan kahit isang dahilan para itaboy ang katotohanan kunti-unting bumabaon sa isip niya. Ang bawat sigaw ni Don Felipe, bawat halakat nitong puno ng takot ay parang pakalin na paulit-ulit na humihiwas sa kanya. Doon niya naramdaman ang bigat ng lahat ng babalang binaliwala niya dati. Ang mga gabing may dugo sa damit ni Veronica. Ang madalas na pagtawala nito tuwing gabi. Ang malamig na titig na minsan niyang ipinaggibit balikat. Gusto raw niyang maniwala na may mali sa Jupiter, na may pagkukulang lang sa investigasyon, na may iba pang paliwanag ang kaibigan niyang si Marco. Dahil ayaw maniwala ng utak niya pero sa kaibuturan ng puso niya may isang boses na paulit-ulit na sumisigaw. Aswan ang babaeng nagustuhan mo, Elias. Halimaw ang babaeng pinapasok mo sa buhay niyo. At habang nanginginig si Auntie Lucia sa panantabi, unti-unti ring gumuguho ang natitira pang tiwala at pag-asa na pinanghahawakan ng lolo Elias ko. Dumito muna ba yan, Auntie Lucia? Hanggat hindi po namin nauulam nilalang ngayon, ay maratilin muna ba sa bahay ko? Delikado kung babalik kayo sa kubo lalo pat alam niyo ng totoong pagkatao ni Veronica. Babalik ba kayo sa kubo, iho? Elaman po, Auntie Lucia. Kailangan pagbayaran ng nilalang ngayon yung mga kasalanan ginawa niya sa mga taga-baryo at iba pang kalapit barangay na pininsala niya. O po ba magalala, Auntie Lucia? Tigtas po kayo rito sa bahay ko. Panginoon ko, kayo na po sanang bahala sa kanila. Ilayo niyo po sila sa kahit anong kapahamakan. Marco, Elias, mag-iingat kayo mga anak. Opo, maraming salamat, Auntie Lucia. Maurila po kami ni Elias. Ang dami ng sinyalis sa pinilantas ko, Marco. Ang pagsisuka ni Veronica ng pagkain na kinakain namin, iniisip kong hindi lang siya sanay. Dahil lumaki siya sa yaman at hindi sa hirap, gayon ko lang naintindihan na iba pala ang hinahanap ng katawan niya. Yung pagpuslit niya tuwing gabi, yung mansya ng dugong nakita ko, lahat ng yun pinaliwala ko. Tinanggap ko mga paliwanag niya, nabulag ako sa nararamdaman ko. At totoo na sigurong kasabihan, no? Na kapag mahal mo ni isang tao, bini at bulag ka sa lahat. Siya lang nakikita mo, siya lang pinapakinggan mo.
Wala na yata masasakit pa sa katotohanan aswang ang babaeng una kong binahal, Marco. Habang naglalakad sila pabalik sa kubo ay doon na tuluyang bumigay ang Lolo Elias ko sa Jupiter. Isa-isang bumuhos sa manasalitan matagal niyang kinimkim. Habang tahimik na nakikinig si Marco sa bawat pagtatapat ng kaibigan niya. Ganun na raw siguro ang pag-ibig. Hindi lang ito puro saya dahil minsan kalakip nito ay ang sakit. Lalo na kung hindi talaga siya ipinadhana para sa iyo. Kailangan ka mo ng musugatan para maintindihan mo may mga pagmamahal na hindi kailanman pwedeng magtagal at ipilit. Ikalma mong sarili mo, Yas. Nandito na tayo. Huwag mong ipalata na may alam ka na sa pagkatao niya. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Kailangan natin sa bibig mismo magmula ang katotohanan. Oo, alam ko nang gagawin ko, Marco. Mabuti na maliwanag, Yas. Huwag mong hayaang matalo ko ng damdamin mo para sa babae yon. Hindi natin siya kauli. Kailangan niyo pagbayaran ang kasalanan niya. Kailangan niyo mabura sa mundong to. Ang mga katulad nila mga limaw ay hindi dapat kasamang namumuhay ng mga tao. Kayo na, kung hindi mo siya kayang patayin, ako ang gagawa nun, Elias. Kaya ko, Marco. Alas 3 na. Maging alerto ka, Elias. Sa tingin ko, pabalik na sa rito sa kubo. Pag-iiba ng hihip ng hangin. Ang sabi ng lolo ko, kapag ganito na kalamig ang temperatura ng hangin, ay may mga nilalang lang sa malapit. Yes, Ate Lucia, nandito kayo. Yes, tulungan niyo ko. Ayaw ko sumama sa kanya. Pag-uusap, Ate Lucia, tulong. Huwag ka magpadala sa mga sinasama niya, yes? Tama na, pagtagpo at pagtagtago, Veronica. Ubus na ang muna siya binigay ko sa loob. Kailangan mo nang bumalik sa mundo natin. Kailangan mong gampanan tungkuling iniwan mo. Hindi rin. Hindi na ako babalik sa mundo yun. Hindi pa ako makukuha ng yan. Kahit pagkamatayan mo tayo, hindi yun masasama sa'yo. Hindi mo ba? Noong mga oras na yon, Sir Jupiter, na dingin na nalandaw silang magkaibigan dahil sa kanilang narinig na nagmumula sa labas. Ang sigaw ni Veronica at isang boses ng lalaki na nagnanalang damyan, alam nilang hindi basta-basta nilalan at mga nasa labas ng kubo. Kaya naman nang biglang tumahimik ang paligid ay dahan-dahan silang lumuwas ng kanilang kaibigan si Marco. Pero laking gulat na lang din nila nang bubumad sa kanila ang isang papalaking tao. Hindi pala tao, kundi isang nilalang na may malaking pakpak. Ang manamata nito ay namumula. Ang balat nito ay parang may manakaliskis at manaugat na maipim na nakalitaw sa buong katawan nito. Meron din itong matulis na pangil at mahabang poko na handang manakmal na namang oras. Isang halimaw ang nasa harapan nila, Sir Jupiter, na kahit kailan ay hindi nila naisip na makakadaupang palad ng Lolo Elias ko at ng kaibigan niya. Kahit raw kumakabog sa takot ang dibdib ng Lolo Elias ko ay nakuha pa nitong gilibot ang manamata niya sa paligid at nakita niya doon si Veronica na hawak ng dalawang lalaki na may kakaiba ding anyo. Nagkapasuklam raw ang mga itsura ng mga ito. Itim lahat ang manamata at may naninilaw na pangin na punong-puno ng laway na parang nahaluan na ng sariwang dugo. Pero hindi lang yun ang nagpatigil sa Lolo Elias ko dahil ang dumapo na ang paningin niya kay Veronica. Hindi rin niya ito halos makilala. Nakalabas ng matutulis itong bangil. Ang manamata nito ay namumula. Meron din itong matutulis na kuko. Ang dating makilis na balat ay naging madaspan na parang kaliskis. Malayong malayo sa babaeng kumatop sa kubo nila at ng puso ng Lolo Elias ko. Mga halimaw kayo. Ito ba ang lalaking pinagmamalaki mo, Veronica? Hindi dapat kayo nababoy sa mundo nito. At sino ang bang sabihin yan? Isa ka nang walang kwenta. Pinulita mo. Pagkatapos ay ano, magiging bayani ka nila dahil sa pagtatanggol mo sa kanila sa akin. Bayani pa rin ba kaya ang magiging tingin nila sa'yo kapag nalalaman nila ang totoo. Tama na namin
Nang pumiglas si Veronica sa pagkakahawak sa kanyang dalawang milalan na mahigpit siyang hinahawakan, nang makawala sa isinakmal niyang leg ng mga tauang aswang ni Damian. Nagkalat at manpelstikan sa mukha ni Veronica ang mga dugo ng mga ito. Pagkatapos doon ay mabilisan binamba si Damian at nagpambuno silang dalawa sa lupa. Doon napaisip ng paraan ng Lolo Elias ko at si Marco. Habang abalan dalawa sa paglalaban ay mabilis silang tumakbo papasok ng gubat. Hindi kasi sila makakagalaw ng maayos kung nasa tubo lang sila. Kailangan nilang magplano at samantalahin ang hindi pagkakasundo ng dalawang halimaw. Tumakbo ka, Elias. Huwag na magkalaw ito. Kailangan natin maglayo para maliging tao matabay. Hindi nyo kami matatakasan. Sa kaya mo ba, hindi kami papatay ng mga yan. Isip mo sa Veronica at hindi kayo naman pwedeng magsawang maswama ng mga tao. Yan, kasi pumunti po. Lalo na kung ikaw na inagkumbasitaw ng sunog kong kailangan ko siyang patamaan sa puso, Elias. Yun lang ang tamang paraan para tuloy ang mamatay ang Lisa Aswang. Awarin bahala kay Damian. Ikaw naman kay Veronica. Sige, mag-iingat ka, Marco. Hindi ninyo mamamatay. Mamawan tayo sila. What more sense I tend si Marco? Bitawan yung kaibigan ko na sa mamawa. Yan. Now, stumap naman namin. Hindi umubra ang plano nilang patamaan ang barilang halimaw na si Damian. Sa mabilis na paggalaw nito sa braso lang ito na daplisan ni Marco. Nang makabawi ang halimaw, mabilis nang pinuntahan ang kaibigan ni Lolo Elias na si Marco at saka niya ito sinakal sabay tinaas sa ere. Kilang sandali pa ibinilibog niya ang katawan nito sa isang puno. Lalapitan na raw sana ito ng Lolo Elias ko nang sinaman ang pagbalinga ni Damian. Mabilis din raw siyang sinakal nito at itinaas na ere. Akala raw niya ay katapusan niya yun pero pinigilan ni Veronica si Damian. Dinambahan niya ko sa likod at mabilis na kinagat sa leeg si Damian. Pero dahil sa malakas ito, hindi rin umubra sa kanya si Veronica. Itong siya ay nabahang lahat sa nagpwersa ko ay hindi niyo matatalo. Walang pinagmat sa akin na ang lalaki pinagpapalaki mo, Veronica. Tulad niya siya ng mga magulang niyang tatag-graw at graw. Ano sabi ko? Huwag mong idamay ang mga magulang ko dito dahil hindi mo sila kilala. Siya ang magsala mo, Elias. Kinalaki na lang ikaw at iya mga magulang mo. Hindi ba mo naman ikaw magulang sa ating mo? Nasa pinag-usin ganyan pa ang nagagawa ng pag-ibig sa Veronica. Nagiging mahina ka. Bakit hindi mo sabihin sa lalaki yan? Kasi mula pa noon ay binabantayan mo na sa kapag dinidinis mo ang puto mo sa laman at lubo ng tao. Hindi ba ang napakasalat ng mga tao? Lalo na ang mga magulang niya. Anong ibig niyang sabihin, Veronica? Ignorance mo, patawarin mo magbilang. Ano sabi at sinasabi niya, Veronica? Saan pumatay sa mga nagulang mo, Elias? At simula pa noon, pinapatay ang niya. Hindi ang sindente ang pagpunta niya sa kubo nito dahil lumaman ay kilala na ng Veronica. Inalok niya ang yaman niya sa inyo bilang kamayan ng buhay na kinuha niya. Pero habang binabantayan pa niya sa malayo, ay unti-unti siyang nahulog sa iyo. At bilang pagtalikod niya sa atin ang pagtatarsin niya sa buong lahi namin, ay ito ang saluwi niya. Hindi ako mga pagtayan! I don't. Nagtalsi ka ng dugo sa mukha at katawan ni Lolo Elias, Sir Jupiter. Dugo na nagmula sa kaibigan ng si Marco. Imbis na siya ang masaksak sa dibdib ng matutulis na kuko ng halimaw na si Damian, sinangga ni Marco ang katawan nito sa kanya para mailigtas siya. Kasabay noon na mabilis na pagkalabit nito sa gapigyo ng baril na nakatutok sa dibdib ni Damian. Tumabos ang bala hanggang sa puso nito na siyang dahilan ng pagkamatay. At unti-unti nitong pagkalusaw hanggang sa maging abuna ng tuluyan ang katawan ng halimaw na si Damian.
Mariko, gumising ka. Naririnig mo ba ako? Pumalang hiyayo. Pagbabayad kaya. Ikuya. Kuya Mariko. Hindi ba gusto mong tawagin kita kuya? Gumising ka na. Kuya Mariko, votahin na. Pwede mo naman binuhin ng ganyan. Huwag mo humihiwan. Hindi ka na pamangyan na dyan. Naghihintay na si Ate Lucia sa atin sa bahay. Uwi na tayo, kuya. Mas patawarin mo ko ganyan. Pinatahin niyo madali kong kaibigan. Pinatay mo rin ang mga magulang ko. Kaya, hindi kayo nalalaman pagbuhay sa mundo ito. Magpapayat kayo na. Hindi mo sila sa tinapatayin sila. Yung mga panahon yun, isa ko sa mga bagong silay na manaswan. Sa pagtapak namin sa edad na 18 ay para kami mga bagong panganak na gutom na gutom. Wala akong control sa katawan ko na yes. Hindi ko sinasadya. At ay nililan ko ang sarili ko ang pumatay pero hindi ko kinaya. Nakita ko sila sa kakawayan. Sila ang naging una at naging huli kong biktima. Simula na hindi na ako pumatay at kumain ng tao. Hahafta mo lang ako ng sulit ka na laban. Sumakunan ako na gusto rin naman ang buhay. Bigyan ang basta yung pamilya. Kung hindi ka paano mahirap ang buhay. Today ko sa kanilang bahay na yung pinaniga. Di ko maisip po ang parang sila kong sisigaw. Sa'yo. Silang patayin. Hindi ko sinasadya ilas. Hanggang ngayon kinakain pa rin ako ng konsensya ko. Hindi ko ginusto maging ganito ako, Iyas. Gusto ko mamuhay ng normal katulad mo. Simula ng bata pa tayo ay napabantay na ako sa'yo. Gusto ko mapalapit sa'yo doon pa man. Pero dahil sa isang pagkakawali ko pula, na pangarap ko ay nawala. Hindi ka magkaroon ako ng pagkakataon na lapitan ka. Kaya nag-Andalusia po ba? Kaya ba binayaran mo ang utang namin? At kung ano-ano po ang material ng bagay ang binigay mo sa amin? Puro mo linis mo konsensya mo? Hindi gano'n yun, Ilias. Makikita, yes. At buhay sa love ko at lahat ng ginawa kong pagtulong, hindi dahil sa konsensya ko. Mahal sa paano mo nasasabi ba mo ko? Kung simula pa noon, ay hinayaan mo ang sarili mo na magfutalo sa pakikiyas mo. Hindi mo naisip po ano nararamdaman ko. Amin ko, Veronica. Pagkaroon ka rin ng pon sa puso ko. Pagala ko, ako yung magtutuloy sa pangarap ng magulang mo para sa akin. Isang masayang pamilya kasama ka. Yes. Matawad pa ko. Gawin na yes. Kung yan na ang tanging paraan para mapatawad po ko at makuha ang hustisya para sa pagpatay ko sa mga magulang ko, gawin mo na, Salamat sa magpaparamdama at pagpatuloy sa akin ng Diyos-Pila. Kung paano mo ginistan na malataw, mahal kita, Iyas. Ipagpatawa.
Yun na ata ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng aking lolo Elias, Sir Jupiter. Ang malaman na ang babaeng mahal niya ay isa pala na aswang. Ang aswang na pumatay sa mga magulang niya na matagal na niyang hinahanapan ng hustisya at ang masaksihan mismo ang pagbubuwis buhay ng taging matalik na kaibigan para lang mailigtas siya. Wala na rin siguro mas masakit pa kung unti-unti mong nakikita nawawalan ng buhay ang babaeng mahal mo sa mga kamay mo mismo dahil mas pinili mo ang hustisya at pagmamahal para sa mga magulang mo. Sa gabing yon, 2 beses namatayan ang aking lolo Elias, isang kaibigan at ang babaeng una niyang minahal. Nakamit na aking lolo Elias ang hustisya na nararapat para sa magulang niya. Pero habang buhay naman niyang dadalhin ang sakit at sugat at dulot ng kahapon. Nailabas ng lahat ng gamit sa likod ng kubo, iho. Sige po, ako na bahala sa mga yan. Paano itong iniwan ng malaking bahad na may damang pera ni Veronica, iho? Anong gagawin natin dyan? Isasama ko po sa mga susunubin ko. Hindi natin kailangan ng pera niya ng Telsia. Magsisimula tayong muli gamit ang iriban ni Tio at magsusumikap din ako para balang araw makatulong ako sa mga pakakailangan natin palawan. Sayang halang at wala na dito mga magulang mo. Alam ko, ipinagmamalaki ka ng mga iyon. Lalo na ang Kuya Marco mo. Tapos ka, ante, napnit na natin ang hustisya para sa pangmagulang ko. Natala na natin ang maratsohan. At alam kong masaya rin si Kuya Marco. Sila nangyari kahit na masakit sa atin na wala na siya rito. Matatahimik na rin sa wakas ang lugar na ito, iho. Wala nang takot at pangambang mga tao at nabakamawalan na naman sila ng mga alaga. At dahil siya ay kumahatok, pagbuksan mo, iho, baka si Don Felipe na yan. Magandang araw sa inyo, Elias. Lucia, magandang araw rin sa inyo, Don Felipe. Una yun na bang alis mo? Oo. Patatagalan rin ako doon sa pupuntahan ko. At tulad ng pag-usapan namin, Elias, pahit na muna ang bahalag mamahala sa radyo at sa mga trabahador. Kung may kailangan sila, huwag kayong mayang tumawag sa akin kahit nasa malayo ako. Sa nga pala, Elias, uuwi rito ang apo kong babae. Siya ang mga kasama mong mamahala sa radyo. Ikaw rin ang bahala sa kanya. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Sige po din, Felipe. Pwede pong bahala. Po siya, sige. Ako ay aalis na. Teka, bago ko pa pala makalimutan. Elias, nakalista na lahat ng mga taong nawalan ng mga alaga tayo. Ikaw na ang bahalang magmigay sa kanila ng mga iniwag ko. Makakatulong yun para makapagsimula silang muli sa buhay nila. Walang problema din, Felipe. Makakaasa po kayo na mapapabuti ang mga tao dito sa lugar natin. Mag-iingat po kayo sa biyahe ninyo. Kasabay ng pagsilip ng liwanag, nagbago din ang ugali ng matapobreng si Don Felipe. Matapos nitong mahuli at mawala sa sarili ay nagpagamot ito. At sa kanyang pagbabalik, humingi siya ng tawad sa lahat ng tao na naagrabyado niya, lalo na si Lolo Elias. Binigyan niya ng trabaho ang mga tao na walang harapuay. Pinalitan niya ang mga hayop na nawala sa mga tao, nawala ng pagiging malapit nito at tanging pagpapakumbaba at pagtulong na lang sa mga tao ang ginawa ng doon. At dahil sa magandang ipinakita nito, napatawad siya ng mga tao. Marami mang nagbago at nawala sa buhay ng Lolo Elias ko. Sa huli, naging masaya rin naman siya dahil sa pamamagitan ni Don Felipe, nakilala niya ang babaeng nagpatibok muli ng kanyang puso. Yun ay ang ating lola. At doon na nasa Jupiter nagsimula ang love story nilang dalawa. Hanggang dito na lamang po ang kwentong takip silim ng aking Lolo Elias. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga kaibigan, isang kwento na tungkol sa pagmamahal sa magulang, pamilya at pagkakaibigan. Yun ang ipinakita ng ating sender ngayon.
Isang kwento na susubukin kung gaano ka katatag sa hamon ng buhay, lalo na sa hamon buhay pag-ibig. Kung meron man kayong gusto ibahagi na opinyon ninyo tungkol sa kwento ni Elias, pwede niyo pong ilapag dito sa ating comment section. Huwag rin pong kalimutan i-like, i-share at i-subscribe ang Kwentong Takip Silim at iba pa naming channel para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan at misteryo. Marami pong salamat.